Hi guys. Matagal di ako nakapag-upload kasi busy. So, recap lang sa last na ginawa natin, pwede na tayong mag-drag sa mga item natin. So, like for example, pag nag-input ako ng 1, 2, 3, ganyan, and then pwede kong i-drag yung apple dito. Okay, hindi, pwede natin, bawal i-drag dito. Okay, since empty dito. So, ganyan. So, ngayon, gagawin natin, ah, magsisave tayo ng JSON array. So, ang unang gawin natin, konti lang, dito lang sa ating inventory manager. Oops, hindi dyan, dito pala. Ayan. Lakihan lang natin. Saan na ba? Ayun. Sige. So, i-zoom in ko para mas klaro. So, gawa lang tayo ng serializable na mga field. So, nagko-compile pa yung C# ko. So, ganyan. Wait nyo lang. Una, we're gonna use system.io. .io. And then, above ni public class inventory manager gagawa tayo ng class. So, public class na inventory data. And then, ganyan. Tapos, ang laman yan is just public list of inventory slot. So, lagyan na lang natin kagad. Inventory slot data. Tapos, since nagka-error, gawa tayo ng public class para sa inventory slot data. So, para hindi na siya mag-error. Then, tawagin natin dito, balik dito sa inventory data, sa list, tawagin natin siyang slot equal to new list. Okay, and then ganyan. Tapos, parenthesis. And then, dito naman sa inventory slot data, gawa tayo ng public string, which is para sa item name, and then public int para sa quantity. So, bakit gumawa tayo ng ganito? Kung meron naman tayong inventory slot na ganito. Di ba? Bakit pa kaya gumawa tayo? So, the purpose nito, bakit gumawa tayo ng inventory slot data at saka inventory data? Kasi magiging helper ito sa ating pag-save as JSON array. So, ganyan. So, huwag kalimutan gumamit ng system.serializable para makita natin siya sa ating inspector. So, ganyan. So, ano ba yung JSON array? Yung JSON array, ito yung mukha niyan. You have bracket here, and then the data, for example, the name, which is, this is the column name, and then the item name, and then the column for damage, and then the value of damage. So, we have 10. So, you have 2 columns, and then you have 3 rows. Diba? So, ganyan yung makikita natin sa ating console mamaya. So, as you can see dito sa ating system serializable field, you have item name at saka quantity. Diba? So, ganyan. Okay, next. Baba tayo kasi mag-a-add tayo ng save inventory. So, public void save inventory. So, alamin muna natin yung ano ba yung JSON.
So, JSON is an array or a list collection of values. So, yung nakita nyo sa image kanina, collection of values. So, represented in JSON. So, ano yung JSON? Meaning, the JSON, JavaScript Object Notation Format. So, kaya tinawag siyang JSON. So, sa JavaScript yan siya na format. So, JSON, it is commonly used to store multiple objects or data entries such as the item name and then the quantity. So, pwede pa natin lagyan ng marami. So, next video, may ilalagay tayo niyan. Okay, sa save inventory, ito, gawa tayo ng object na si inventory data equals ating new inventory data. Tapos, data, loop pala muna. So, for each, we have a variable or var, then slot in inventory data. Oops. Maliit yan. Inventory slots pala. Saan galing sa inventory slots? Sa list yan ha. Dito yan. Ito yan. Ito. Okay. So, loop natin yan. And then, the data that slot that add new inventory slot data. So, remember, dito, si inventory data, merong list of inventory slot data. So, kaya, lagyan natin ng value. Diba? Lagyan natin ng value, itong slot na ito, ayan, ng inventory slot data. So, ano next nito? Ito. Yan. Lagyan natin siya ng para mas malinis tingnan. So, ano ba ang value ni ano ba ang mga properties ni inventory slot data? We have item name at saka quantity. Okay. Item name equal sa ating slot dot item dot item name. And then, wait lang. Bakit ba nag-error? Okay. So, ganyan pala. And then, hindi pa kasi tapos. So, yeah, kailangan pala natin ng parameters. So, mali. So, again remove ko na lang ito. Okay, remove ko yan para mas malinaw. So, enter nyo lang yan. Okay. Enter, then curly brace, and then close parenthesis, and then semicolon. Ayan, dyan ka. Mag-start ng item name equals sa ating slot dot item dot sorry. Item name. Ayan. Pati din kay quantity. Okay. Di ka pala pwede mag semicolon yan. And then the quantity equal sa ating slot dot item dot quantity. Okay, bakit to? Quantity na pala diretso. Quantity, ayan. And then wala kang ilagay dyan. Okay, yan lang. Next naman, sa baba sa baba nito, sa baba ng for each. So, let's convert it to JSON. So, string JSON. So, JSON utility. So, kailangan meron kang IO nito. Okay? Dapat naka-IO ka dyan. Utility dot from JSON. To JSON pala. To JSON, which is si data, and then, lagyan natin siya ng true. Ayan.
Next, try natin i-print. So, debug.log and then JSON. Tapos, gagamit tayo ng file dot kailangan natin ng IO ha kasi gagamit tayo ng file writer. Write all text. Okay, yan. And then, parenthesis, application dot persistent data path plus sa ating folder or hindi pa lang, name ng ating JSON. So, inventory dot JSON. Okay, may kulang. Ganyan. Lagyan natin siya ng plus. Tapos, lagay natin si JSON. Comma, then the JSON. Ayan. Ayan. And then, pwede natin i-print. So, debug.log. Print natin yung location. So, the location is application dot persistent data path concatenate and then slash, so inventory dot JSON para maiwasan natin yung mali katulad nito. Lagyan natin ganyan, double check. Ayan. So much better siguro lagyan natin ng another concatenate or ganito. Ano ba nangyari? Kung makita, dilim kasi. Saved to ganyan. So para mas kita natin. So i-try natin. Bago natin i-try, lagyan muna natin ng void on application quit. Ayan. And then call natin si save inventory. Then save natin. Try natin. Ito. Gaya eh. Okay, run natin. So, pag run, as you can see, wala pa tayong load inventory at saka hindi pa nagsisave. So, press ko yung 1, 2, 3. So, ayan. Lagyan ko ng quantity yung apple, pati yung core, coal, and then stop. So, ayan. Nandito yung nakasave na yung ayan. Naka-JSON array na siya. Diba? Equal na siya sa sample natin. So, same na siya. Iba lang yung arrangement dito. But, same sila ng may curly brace dito. So, ano napansin nyo? Naka-curly brace dito. Then, may comma. Dito din sa atin. Ayan. Dyan din. So, it means, nagsisave na, diba? So, double check natin. So, pag double check, ano nakita nyo dito? Save to. Okay. Copy natin ito. Copy. After ma-copy, open na File Explorer. After ma-open, paste natin yung link or yung path. Enter. Lalabas yung inventory JSON. So, di ba, meron na tayong inventory na JSON format. So, okay, next video is to load our saved inventory.